Magandang araw mga kasama, maligayang pagbabalik, sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Kaya ngayon ay gagawa ako ng isa pang sesyon. Sige, mula ngayon, magiging regular na ang mga video. Gaya ng nabanggit ko sa huling video, sige guys, susubukan kong gumawa ng trades dito, pero bago yan, may ilang bagay akong gustong sabihin. Napakadelikado ng pangangalakal. Kaya kung gusto mong mag-trade, gawin mo lang ito kung kaya mong matalo. Sige mga pare, simulan na natin. Kaya una sa lahat, ano ang ginagawa ko rito? Naglalagay ako ng label dito. Okay, pwede akong maglagay ng isang antas sa itaas. Ang antas na ito ay itinakda para sa akin. Ngayon, ayon dito, kailangan kong itakda ang mga antas dito mismo. Ito. Sa tingin ko nga, medyo bumababa ang presyo ng merkado. Kung ang ating antas ng tawag ay nasira sa antas na iyon, maaaring mas tumaas pa ang merkado. Sa susunod na kandila, susubaybayan natin ang pababang galaw ng pag-download. Kaya, obserbahan natin mga kaibigan. Sa paparating na kandila, maaari tayong magkalakalan sa malinaw na pababang direksyon ayon sa masusing pagsusuri. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, hindi ako makikibahagi sa pangangalakal batay sa minutong pagitan dahil ang aking estratehiya ay may ibang pamamaraan para sa sesyong ito. Magtitrade ako batay sa pagsasara ng kandila. Ayos lang. Kung tataas ang merkado rito, tatalakayin ko ang isa pang kalakalan para sa pababang paggalaw. Dahil isang pulang kandila ang nabuo rito, kaya kung ito ay isang pulang kandila, ang susunod na kandila ay maaari ring pula. Kaya nga naglagay ako ng isang trade dito. Kung ang merkado ay bahagyang tataas sa paligid ng antas na ito, kaya kukuha ako ng isa pang kalakalan para sa isang pababang paggalaw. Magsisilbi rin iyan bilang isang ligtas na espasyo para sa atin. Sa ngayon, hinihintay na lang natin ang tamang panahon para sa merkado. Ayos lang naman sabihing walang problema, pero parang pulang kandila talaga sana para maging kumikita ang kalakalan natin dito. Obserbahan mabuti, merkado ay kasalukuyang gumagawa ng makabuluhang pulang kandila. Kaya kasama, ang kalakalang ito ay kapakinabang. Maaari tumanggap ng mas maraming kalakalan dito kung bahagyang tataas ang merkado. Sa antas na ito, ako, o hindi merkado kung tataas ang presyo sa antas na ito. Kaya pwede tayong makipagkalakalan para sa isa pang pababang aksyon. Dahil ang trend sa merkado ay isa ring downtrend. Makikita mo na ang mga pulang kandila ay nakabuo ng malalakas na pulang kandila. Pagkatapos, nabuo ang isang berdeng kandila, tapos dalawa, tapos pula, pula, pula. Kadalasan, ang trend dito ay pababa. Kaya tuwing tinitingnan ko ang chart, ganito ang hinahanap ko. Dito, karamihan sa mga kandila ay sumusunod sa uso. Tama? Kaya mahalaga ito. Kung hindi natin ito bibigyang pansin, hindi ito makakabuti para sa atin. Kaya nabuo ang berdeng kandila na ito. Okay? Kaya ngayon hindi na ako makikipagpalit dito dahil maaaring magbago ang senaryo. Maaaring may paggalaw sa merkado kahit na may isang berdeng kandila lamang, tama ba? Kaya ang magagawa natin ay kung ang merkado ay malapit sa antas na ito, maaari tayong makipagkalakalan ng pataas. Sige. Sige, kaya titingnan ko ang isa pang chart. Sige, kung ang kandilang ito ay bumuo ng natatanging pulang kandila, malinaw itong nagpapakita ng bearish sentiment. Maaari nating tugunan ito para sa pababang galaw ng merkado. Kung hindi, maingat naming oobserbahan kung ano ang nangyayari sa merkado. Ito ang ating mahalaga at natukoy na antas. Para sa susunod na kandila, determinado akong mag-trade pababa, inaasahan ang karagdagang pagbaba ng presyo. Kung ito ay bubuo ng pulang kandila, mas mataas ang posibilidad na bubuo ito ng pulang kandila kung bubuo ito ng doji o berdeng kandila. Pagkatapos, susuriin namin ang sitwasyon na aayon. Sige, mga pare, naglagay ako ng dalawang trade dito para ma-download dahil ganoon ang tugma ng ating senaryo. May kutob ako kahit hindi mo alam na may mabubuong pulang kandila rito. Kaya dahil doon, inilagay ko ang susunod na kalakalan ng pulang kandila. Ang trend ay nasa pababang direksyon. Sa pangkalahatan, bearish ang trend. Dito, dalawang pulang kandila ang nabuo, sinundan ng dalawang berdeng kandila, tapos tumaas ang selling pressure kaya may isa pang pulang kandila.
Dito sa antas na ito, mas mataas na mababa ang nagawa. Kung titingnan natin, maaari itong maging pulang kandila. Dito namin inilagay ang kalakalan. Tingnan natin ang mangyayari at saka ko gagawin ang nararapat. Kaya ang kandila ay bumubuo ng pulang kandila. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ito ay isang kumikitang kalakalan. Ang merkado ay sumusunod sa uso. Tingnan ang kandilang ito. Malakas ang kandila. Magandang kandila. Isang martilyo. Pagkatapos ay nabuo ang pulang kandila. Sumunod, nagkaroon ng pressure sa pagbebenta at tumaas ang merkado. Pagkatapos, nagbukas ang merkado ng may pagtaas. May maliit na puwang, maliit lang. Tapos nabuo ang isang doji at pagkatapos noon ay napagtanto namin, okay, may pressure sa pagbebenta dito at dito. Ang merkado ay nakahilig patungo sa downside. Ang aming kalakalan ay kapaki-pakinabang. Mga kasama, iyan lang para sa session ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung oo, paki-like at kung bago ka sa channel, paki-subscribe na rin. Maraming salamat sa panonood ng video ito. Paalam!